Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa dakilang pag-ibig mo. Ramdam na ramdam namin sa pag-aawitan pa lamang, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, wala kang katulad. Hindi ka nagbabago noon, ngayon at nagpakailanman. Salamat o Diyos, may pagkakataon kaming magpuri, magsama-sama, maranasan ang pag-ibig ng bawat isa, lalo na ang dakilang pag-ibig mo. Ang sukdulang biyaya mo o Diyos. Kaya sa aming paikinig ng iyong salita, alam namin pupunuin niyo ang aming puso ng paghanga, ng excitement, dahil alam namin, mahal na mahal mo kami. Gusto mo kaming baguhin from glory to glory in the image of your Son, Jesus Christ. Handa na po kami, Panginoon. Sulatan mo ang aming puso ng iyong mensahe. Ikaw po ang makita sa aming kalagitnaan. Ako po ay itago mo lamang sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw po ang aming tagapagturo. Banal na Espiritu, katagpuin mo ang pangangailangan ng aking mga kabilabed, mga naikinig ng recording na ito, Panginoon. Ngayon pa lamang, Panginoon, nagpapagaling ka na. Sinusolusyonan mo na ang mga problema namin, Panginoon. Niyayakap mo na, Panginoon, kami ng mainit na presensya mo. Ngayon pa lamang matagumpay na kami. Salamat, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen. Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Woo! Alam nyo, nanonood ako ng isang programa sa YouTube. Nakita ko maraming nag-propose. Kasi love month eh. Sa isang concert, maraming nag-propose. Talagang gusto nilang ipakita yung pag-ibig nila dun sa kanilang minamahal. Marami ding lumabas ng bansa, ng syudad, lumabas ng bahay, doon lang sa garahe, para mapakita nila yung kanilang pagmamahal sa espesyal na pamamaraan sa kanilang mga mahal sa buhay. Amen. Ano man ang ating mga ginawa nung Hearts Day, kinalugdan ng Panginoon yan. Nawa, hindi nawala ang tunay na diwa ng Hearts Day, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi, nakatulad nakita nyo, hindi kailanman mauubos ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Because we are righteous, justified, made righteous in Christ. Lagi niyan tayong pinagmamasdan. Lagi siyang natutuwa sa atin. Ikaw ba natutuwa ka sa sarili mo? Yan ang tanong dyan. Yan ang aalalahanin natin, aaralin natin. Pero bago ang lahat, gusto ko po kayong imbitahan sa ating podcast, sa ating recording. Nandyan po yan yung mga mensahe na nire-record po dito upang mapainggan po natin. Makapagbabad po tayo sa salita ng Panginoon. Dahil naniniwala ko, hindi lang isa, hindi lang dalawa dapat pinaikinggan ng salita niya. Palagi, every day. Bakit? Di ba may promise sa Bible? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto our path. So every day, lumalakad tayo. Every day, may mga desisyon tayong ginagawa. Tama po? Meron tayong mga choices. Kaya kailangan natin ang salita ng Panginoon para gumabay sa atin. Nawa po, hindi lang naman po ito. Pwede rin po kayo makinig ng ibang programa. Basta, pinapahayag po ang salita ng Panginoon. Walang iba si Jesucristo at ang kanyang biyaya lang. Amen? Pero isama nyo rin po ito sa playlist natin. Sa playlist ninyo, BGC Beloved Podcast, now in Season 2. Ngayon po, nasa theme po tayo ng taon, Yes and Amen. Lahat ng promises ng Bible, from Genesis to Concordance to Revelation, lahat yon sa iyo. Bakit? Pinulfill ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kahit hindi binabanggit para sa akin yun, halimbawa meron di ba sa Biblia na para sa Israel, para sa Hudyo, para sa Hintil. Ibig sabihin, Pastor, para din sa akin yun. Yes. Para din sa iyo yun. Dahil lahat nga pinulfill. Even you are not a Jew.
Kahit hindi ka taga-Israel, para din sa iyon. Lahat nga ng promise eh. Nung pinasa mo yon, kumurot ang banal na Espiritu sa puso mo, sa akin to Lord ah. Mahal mo ako. Huwag ka na mag-atubili. Angkinin mo na yes and amen in Christ. Amen po ba? Amen. Sabi po yan sa 2 Corinthians 1:20, dito natin yan kinuha. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the amen is spoken by us to the glory of God. Yes and amen in Christ. Handa na kayong kumubre? Ha? Anong ibig sabihin ng kubre? Know, understand, believe, receive, express. Lahat ng ating natutunan dito, maunawaan natin, paniwalaan natin, tanggapin natin, lahat ng para sa atin din express natin. Through words, declaration, action, through prayer, lahat. Alam ko gagabayan kayo ng banal na Espiritu kung ano pong next yung gagawin. We are in the series of justification, the assurance of justification. Justification, God declares a sinner righteous through faith in Jesus Christ. Justified through faith sa pananampalataya natin nung tinanggap natin ang Panginoon. Na binigay din ng Diyos yung pananampalataya na yan sa atin. We cannot produce. Lahat binigyan lang tayo, kaya tayo nakakapagmahal din. He first loved us. We love because He first loved us. Tayo ay matuwid dahil yung katuwiran niya inilipat sa atin. What are the blessings of justification in Christ? Natutunan natin yan simula pa noong unang linggo ng Pebrero. Sabay-sabay nating basahin. Yung una, number 1, we have gained access to God's grace through faith. Number 2, we can now rejoice in the hope of God's glory. Number 3, we have peace with God along with joy, perseverance, and strength in our sufferings. Number 4, there is no more condemnation. 5, there is no more separation. Malinaw pa po yan sa sikat ng araw. Nandito po yan sa Romans. Nandito po yan sa ating sa salita, sa Biblia. Nung ikaw ay nakapag-isa kay Kristo, ito na ngayon ang kalagayan mo. Wala nang makapagpababago niyan. Nag-iiba ang panahon. Nag-iiba ang trato natin sa panahon. Pero ang trato ng Diyos hindi nag-iiba. Mula noon hanggang ngayon, siya ang tunay na Diyos na nagmamahal sa atin. Ngayon, 7 lang po yan. Marami pa po yan. Kukulangin ang ating sandali para malaman natin yung kalagayan. Kumuha lang po ako ng 7 mga importanteng matutunan natin for us to be assured that if you are in Christ, you are one in Christ, you are righteous. Matuwid ka na. At ikaw ang katuwiran ng Diyos. Kahit nagkakamali ako, Pastor, yes. Yes. Tinuro sa atin, di ba? Once that you have received the Holy Spirit, that you receive Jesus as your Lord and personal Savior, your born-again spirit, yung spirit mo mabuborn again. Mabubuhay. Dating patay, nabuhay na. Amen? Yun. Hindi na nagkakasala. Ang nagkakasala, ang nag-fail ang ating kaluluwa. And the main faculty is our mind. That's why I always invite you, kubre. Kumubre tayo sa salita ng Panginoon. Dahil sabi sa Romans 12, to renew your mind by the word of Christ. Do not follow the pattern of this world, but renew your mind. Amen? Romans 12:2. Number 6, dyan po tayo ngayong linggong ito. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. We are secure. Pinili ko po yung salita na yan dahil love man po, no? Marami tayong naranasan natin ang pag-ibig ng ating mga magulang, ng ating sinisinta,
may bahay, girlfriend, boyfriend, mga kaibigan, kapatid. Pero I just want to remind you the love of our God. Unfailing love of God. Hindi pumapalya. We are secure on that. Diba nung mga bata pa tayo, kinakanta natin yan? O naririnig natin, the love of Jesus, sweet and marvelous. Higher than the mountain. Higher pa. Deeper than the ocean. Wider than the universe. Oh, wonderful love. That's the love of our Father. 1 John 4:10. This is loved. Ito ang pag-ibig. Not that we loved God, but He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ito ang pag-ibig. Hindi yung pag-ibig na binibigay natin, kundi yung pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin. Sinabi kanina, di ba, nung nagkakantahan tayo, we loved because He first loved us. Tayo ay nagbibigay lang kasi meron tayong natanggap. Tama? Nakakapag-grocery ka kasi sumahod ka na. Pwede ka ba mag-grocery nang wala ka sahod? Ang tawag doon, window shopping. Tingin-tingin lang. Nakakapaglabas tayo kasi may pumasok. Tama po? Meron tayong na-receive. That's the love of our Father. That's why we love each other. Love one another. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Yan. Gusto ko yung may lagkit na tingin eh. Mahal kita kapatid sa Panginoon. Yan. Nakita nyo po, napaka-basic. Pero gusto ko pong i-remind ang bawat isa. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay nasa krus. Amen? Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Kaya pinili ng sambahang ito, Beloved Grace Church, mga pamunuan, na laging na dito po ilagay yung krus. Hindi sa gilid, hindi sa likod, dito. Dahil dito po, walang naitataas, kundi yung tinapos na gawa ni Jesus. Amen? Wala pong naitataas dito, kundi ang ating Panginoong Jesus lang. Kasi this is love, oh. Ito yung pag-ibig. Ito yung alok ng Biblia. Not that we loved God, but He loved us and sent His Son. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believe in Him will not perish, but have eternal life. Mahal ng Diyos ang mundo, mahal ng Diyos tayo. At mapalad tayo, naririnig natin to. Ngayong narinig mo na at alam mo na na mahal ka ng Diyos, may magandang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Bakit? Tingnan nyo, Romans 5:8. But God shows His great love. Hindi lang love, His great love. Kaya ngayon po yung the greatest love of all ang pag-ibig ng Diyos. The greatest love of all, na kinakanta nyo sa videoke, yan po yun, ang pag-ibig ng Diyos. He shows His great love for us. In this way, paano? Christ died for us while we were still sinners. Sa Tagalog, minahal ka na ng Diyos, makasalanan ka pa. Kaya, wala kang magagawa para tanggalin yung pagmamahal niya sa'yo. Dahil wala ka pang nagawa, minahal ka na niya. Kaya yung excuses, bro, saka na ako mag-church pag malinis na ako, bro. Saka na ako mag-church, ayusin ko lang itong labada. Saka na ako mag-church kasi parang hindi pa ako karapat dapat na sumama sa'yo, bro. Sis, ganyan din ba mga dahilan natin noon? Naging dahilan ko rin po yan personally. Pero matatapos na ang buong buhay mo, hindi ka pa nagbabago, pumuti na yung uwak, hindi ka pa rin makakasama sa church. Tandaan niyo po lahat tayo dito, nangailangan lang po tayo ng pag-ibig ng Diyos. Wala pong perpekto dito. Maging ang inyong lingkod, ang mga pastor, ang mga leaders nandito, yan din po ang aming bersikulo, ang salita ng Diyos. Makasalanan kami, minahal kami ng Diyos, hindi kami karapat-dapat, tinanggap lang namin ito. Kaya, nandito tayo ngayon. Walang perpekto. Pero tayo ay minahal ng Diyos, kaya tayo nakakatayo. We are secure
Number 6, ulitin ko, we are secure in God's unfailing love. Pero most of the time, ngayon, sa panahon na to, nauso ang social media, yung rat race, rat race, yung kultura ng paramihan ng likes, paramihan ng followers, paramihan ng friends, paramihan ng influence, paramihan ng mga ipagmamapuri sa social media. Dahil hindi naman natin sinasadya, di ba minsan? Kaka-scroll natin, biglang napapaisip mo, Lord, sana ako din. Lord, ang dami niya ng follower ah. Lord, ang dami niya ng pumapansin sa kanya. Views. Ako, Lord, di ba naramdaman natin yan ngayon? At yan po ang alok ng kaaway. Na ma-feel mo na, I'm alone. Walang nagmamahal sa akin. Lalo na pag mag-isa ka, sa madilim na kwarto na kulay red. Tapos ang tugtog, My Funny Valentines. Tatawa ka ngayon dahil hindi mo alam yun, no? Narinig ko lang yung kanina sa linggo kasi. Sa 774. Minsan natatrap tayo, it's a trap. At tinitingnan natin yung mga sasabihin ng tao sa atin. Tayo lang magkasama. Wala pa tayong anak Minsan, nakikita natin ang pag-ibig ng Diyos sa mga material na bagay. Tinitwist ng kaaway. Dati sobrang lalim mo magmahal, susungkitin mo ang buwan at mga bituin. Sisisirin mo ang lalim ng dagat. Makuha ko lang ang matamis mong oo. Pero ngayon, ice cream lang ang katapat. Ito ice cream. Tayo na? Yes. Bumabaw ang pag-ibig na binigay ng Diyos. Mga tao, mga Kristiyano, hindi nagiging aware. Lalo na, ito po, I'm talking sa mga singles. Ikaw man ay wala pang asawa, ikaw man ay biyudo o biyuda, nafe-feel mo, Lord, namimiss ko yung asawa ko. Nararamdaman yan. Lord, wala pa akong asawa pero namimiss ko na siya. That's a trap. Trap ng mundong ito. At pag hindi ka naging aware, kaya kumakatok ako sa inyo, mga puso, ang banal na Espiritu, naniniwala ko na kumikilo sa atin. Huwag tayong magpadala sa mga sinasabi ng tao sa atin. Amen? Pag sinabi kasing secure, you are not insecure. May kilala ba kayong insecure? Ha? Yun. Sige, tingnan na natin yun. Lumabas na siya Sabi dito. Ayan. Proverbs 29:25. Fearing people is a dangerous trap. Yung matakot ka ba? Sa sasabihin ng ibang tao sa'yo, yung suot ko, ano ba? Ako, ilang taon ka na ba? Naku, hanggang matakpan na nito, ma-overshadow na nito, yung kaninang binasa nating mga verses tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Dangerous trap. Hanggang nakikita mo na, nag-post ako 2 lang nag-likes. Pag nagpo-post ka ng tungkol sa Diyos, 2, 3. Pag nag-post ka tungkol sa politika, dinudumog. Pag nag-post ka tungkol sa mga hindi ka nais-nais, dudumugin. Ba't ganun, Lord? Kaya ang gagawin mo, bilang Kristiyano, hindi na ako mag-post ng mga verses. Walang nagla-like Post ko na lang, mga artista na lang. Mga chismis na lang. Ang nangyayari, nare-redirect tayo sa dapat plano ng Diyos sa atin. Why? Because nasa trap na tayo. Kaya nandito po tayo tuwing linggo na inaaral natin, huwag tayong papatrap sa mga sinasabi ng kaaway ng ibang tao. May kilala ba kayong ganyan? Magiging people pleaser? May kilala ba kayong people pleaser? Gusto niya, okay siya sa lahat. Hindi natin pag-uusapan yung kilala nyo. Yung kilala natin sa Biblia.
May kilala pong tao sa Biblia na people pleaser. Siya ay mayroong katungkulan, pero he please people. Marami magpiplease sa inyo, malapit na mag-May eh. Di ba? Marami magpiplease sa inyo. Bibilin ka ng mura. Pero ang Diyos, binili tayo ng mahal. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. High price. Amen? Amen? Yun ang tingin mo sa sarili mo. Lord, binibili man ako, 1,000 lang, o 1,500. Pero ang katotohanan, syempre, nandito ka sa mundong to eh. Tanggapin mo yun. Bigay ng ninong mo yun. Hindi naman ninong mo yun, na hindi kayo nakita nung Pasko. Kayo naman, ano bang iniisip nyo? Yung ninong ko, kasi Hearts Day na ngayon, ninong, binigyan ka. Pero ang Diyos, binili tayo ng mahal. Walang kapares. Yun ang ating Panginoong Jesus. Sino tong people pleaser? Tingnan natin sa 1 Samuel 9:2. Yan. And he had a choice, and handsome son, whose name was Saul. Ang unang hari ng Israel. Hindi tondo. Hari ng Israel. Unang hari ng Israel. Whose name was Saul. There was not more handsome person than he among the children of Israel. From his shoulders upward, he was taller than any of the people. Sinabi sa Biblia, siya ang pinaka-pogi. Siya ang ma-impluensyang tao noon. Imagine niyo. Hindi niyo ma-imagine sa akin, no? Tingnan natin yung picture. Ang pogi niyan. Siya ang unang hari. Diba? Pag una, hindi makakalimutan. First time. Ito yung summary ng buhay ni Saul. United the tribes of Israel. Second, defeated several of Israel enemies. Hindi lahat. Several. Pero marami din. Marami siyang napatay. Establish a standing army. He also expanded Israel's territory and strengthened national security. Na-imagine nyo na, di ba? Mas na-imagine nyo. And introduced kingship to Israel. Kaya nagkaroon ng mga sumunod na hari. First king of Israel, there was not a more handsome person than he among the children of Israel. Siya lang. Bukod tangi. Naranasan mo na ba yung ngayon? Na yung spotlight nasa iyo dahil ikaw ang una. Ikaw ang unang favorite. Panganay na anak. Favorite ako. Anong ituro ko? Bibili ng mama ko. Ng papa ko. Ng papa ko. May yaya ako. Favorite. Di ba ganun yun? Pag una, talagang feeling mo wala ng katapusan. Pero si Saul, alam natin ang istorya, nagkaroon siya ng problema. Nilamon siya ng inggit. Ng fame. Kaya ngayon yung trap eh. Nilamon siya ng parang wala ng katapusan to. Matatapos na. Matatapos na ang kanyang paghahari. Tignan natin sa 1 Samuel. Ano ngayon ang nangyari? Nanginggit siya eh. Wait lang. Lalo na, nung narinig niya na may bago. Panganay ka, di ba? 4 months nang buntis si mama. Lapit-lapit ka sa tiyan. Nung lumabas, may kwarto siya. May kwarto siya. May bagong crib. May mga tumutugtog na laruan. Ba't ako? Doon na ngayon, trap. Ganun lang nangyari kay Saul. Narinig niya, may new kids on town. Sino yun? Si David. Pumatay ng higante, Gulayat. Nag-cheer pa yung mga kababaihan kasi syempre, paghari, marami kang babae. Noong unang panahon, marami kang asawa. So yung mga asawa niya, nag-cheer. Anong chini-cheer? Anong cheer? Ganito yung cheer niyan. Anong sinabi? 10,000 daw ang napatay ni David. At 1,000 lang siya. Lagyan natin ang tono. 10,000 kay David, 1,000 kay Saul. 10,000 kay David, 1,000 kay Saul. Ha! He, he, he.
10,000. So narinig yun ni Saul. Kaya nasira ang ulo ni Saul. Ano ba yan? Ba't ganun? Kala niya kasi wala ng katapusan. Gusto kong ipaalala sa atin ng kwento ni Saul. Gusto kong sabihin sa inyo, laging may mas magaling sa inyo. Lagi niyong isipin. Laging may mas pogi, maganda sa'yo. Enjoy mo yan. Kung yan ang appreciate mo kung anong meron ka. Laging may mas gagaling sa'yo. Kung wala man sa lugar na to, baka sa susunod mong adventure ng life mo meron. Kaya naniniwala ako ang mensahe ngayon, may iwasan tayo maging insecure ba? Ang mga Kristiyano at minahal ng Diyos hindi insecure. Tama? Amen? Tayo na insecure ba? At secured tayo eh. Dahil may nagmahal sa atin. Ano nangyari dahil sa inggit ni Saul? Ano nangyari sa diskarte niya bilang, tingnan nyo ang gandang simula niya. Hari, una, pogi. Papa S, si Papa Saul. Tingnan natin. 1 Samuel 15:1. Ang buhay ni Papa S. Sinabi ni Samuel kay Saul. Kilala niyo si Samuel? Sino nanay niyan? Kinento natin yan nung una. Sino yung nanay niya na umiiyak? Hindi ako magkaanak. Sino yon? Si Hana. Ito na yun. Inanoint niya ngayon si Saul, ang unang hari. Sinabi ni Samuel kay Saul, isinugo ako ng Panginoon para pahiran ka ng langis at ipakita sa mga mamamayan ng Israel na ikaw ang pinili niyang hari. Confirmation, affirmation, wala nang iba. Ako, dapat grateful, di ba? Kaya sabi ni Samuel, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Ulitin ko, isinugo ako noon. Isinugo ako noon. Ibig sabihin, noon, sinabi niya na to. Ngayon, i-affirm na naman siya na ikaw ang piniling hari. Kaya, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Next. Ako ang makapangyarihang Panginoon. Parurusahan ko ang Amalekita dahil sa pagsalakay nila sa mga Israelita nang inilabas ko sila sa Ehipto. Salakayin ninyo ang mga Amalekita. Lipulin ninyo ng lubusan ang lahat ng naroon. Yan po ang utos. Lipulin ninyo ang lahat. Lubusan. Lipulin ninyo ng lubusan ang lahat ng naroon. Patayin ninyo silang lahat. Lahat po mga lalaki, babae, bata at mga sanggol, pati na rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at mga asno. Kaya tinipon ni Saul ang mga sundalo sa Telaim. May 200,000 sundalo ang nagtipon. Bukod pa ang 10,000 mula sa Juda. Biluin mo siya bilang hari. Ilan na sasakupan niya? 200,000? 200,000? At 10,000 pa, meron pa? Nai-imagine nyo ba pag ganyan? Sa inyong bahay nga, 5 lang kayo doon, di ba? Merong mga meron, mga anak mo, mga kapatid mo, dapat hindi ganyan ang ginawa mo. Ganito. Meron dyan, mga sundalo, mga meron, mga kaibigan ni Saul. Anong lilipulin? Huwag na natin lipulin lahat. Sayang naman yung mga tupa. Huwag natin lipulin. Tira natin. Yung mga tao na yun na walang iniisip, kundi yung sarili lang nila. Yung mapapakinabangan nila. May ganun ba kayong kasama? Huwag natin yung pag-usapan. Pag-usapan natin yung mga nandito. Okay. Jump tayo sa verse 8. Nilipol nila ng lubusan. Itong ginawa. Nanalo sila. Nilipol nila ng lubusan ng lahat ng Amalekita. Pero, si Agag, lalaki yan si Agag, na kanilang hari. Sabi ko sa inyo lalaki. Si Agag, na kanilang hari, ay hindi nila pinatay, kundi binihag lang. Sumunod si Saul? Hindi. Nakinig siya sa mga bulong-bulong ng mga kaibigan o mga sundalo. Hindi nila pinatay lahat. Ito pa, verse 9. Hindi rin nila pinatay ang pinakamainam na tupa at baka, pati ang mga anak nito.
Di pinatay, di ba? Sabi, patayin lahat. Ang lahat ng maiinam ay hindi nila nilipol. Yung mga matataba, yung pwede pa, tabi mo yan dyan. Pwede pa nating ibenta yan. Pero ang hindi na mapapakinabangan ay nilipol nila ng lubusan. See? Pag ikaw ay nasa great influence, if you are a leader, you are always vulnerable sa mga ganyan, nakapaligid sa'yo. If you are not aware, magugulat ka na lang. Baka sinusunod mo na yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Kasi kung ano gusto nila, sundin ko. Ito yung Pero umpisa pa lang ng verse, malinaw ang utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Samuel. Lipulin lahat. Pero natagpuan ni Saul ang kanyang sarili na hindi nilipo lahat. Nakinig sa mga nakapaligid. Paano mo nalaman, Pastor? Sa wikang English, 1 Samuel 15:24. Sinabi rin naman ni Saul. Nalungkot siya, bumalik si Samuel Nalungkot si Saul. Sabi niya, Then Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words. Bakit? Because I feared the people and obeyed their voice. Inamin niya, nakinig ako sa mga sabi-sabi. Nakinig ako sa mga bakas nilang mga suwestyon. Pinlist ko sila. Kayo ba'y dumadanas ng ganyan? Please, stand up. Anak ka ng Diyos, may sarili kang desisyon. Huwag kang papa-apekto, huwag kang papamanipula sa ibang tao. May sarili kang desisyon. Dito ka na lang. Sige. Kung anong ayaw mo. Di ba sabi sa Biblia? Let your yes be yes. And no be no. Manipol. Huwag tayong papamanipula. Dito po sa Beloved Grace Church, ang sinusunod lang po natin ay ang salita ng Panginoon. Amen? Nagiging tapat po kami sa biyaya ng Panginoon. Sa lakas na bigay ng Diyos lamang. Kapag hindi po sinabi sa Biblia, syempre hindi namin sasabihin yun. Nagiging tapat kami sa aming pagbabahagi dahil ito lang po ang mayamang salita ng Diyos. Hindi po ang salita namin. Kami po ay branches lamang. Ang tunay na provision, supply, ay nasa Diyos. Pinaaabot lang po sa amin. Daluyan lang. Kung wala kami, kaya rin ipaabot sa inyo ng Panginoon yun. Amen? Pero sumunod lang po kami na maging mensahero. Purihin ng Panginoon. Ganon din po kayo. Naririnig nyo to dahil may gagawin ng Panginoon sa buhay nyo. Share nyo to. Sasabihin nyo to sa kapitbahay nyo, bro, huwag kang insecure ha. Mahal tayo ng Diyos. Pagpipray mo siya. At magkakaroon kayo ng magandang pagkakaibigan. I feared the people and I obeyed their voice. Sabi ni Samuel. Unang Samuel, 31. Ito naman yung nangyari kay David. Ito yung nangyari, di ba? Nag-reign na si David. Si Saul, sumugod sa Amalekita. Ito naman po, ang sinugod ng Amalekita, si David. Nakarating si David at ang mga tauhan niya sa Siklag ng 3 araw. Pero bago yung 3 araw, sinalakay ng mga Amalekita ang Negev at Siklag. Nilusob nila ang Siklag at sinunog ito bago dumating sila David. Diba? Nakita nyo? Kung pinatay na Saul yan, walang mangyaring ganyan. Sounds familiar? Pero mabuti ang Panginoon ngayon. We can learn from our mistakes para maiwasan to. Di ba meron kang ganun? Dapat ginawa ko na to noon eh. Ginawa ko na to ngayon. Ito ngayon, dinadanas ko ngayon. Pero natutunan natin last week, di ba? Lahat ng mga panghihinayang natin, God can restore that. Amen? Amen? Because you are a beloved child of God. Justified by faith. Pagpatuloy natin. Verse 2. Binihag nila ang mga babae at ang lahat ng tao dito. Bata man o matanda. Yung mga Amalekita. Walang pinatay. Kahit isa. Hindi rin pinatay. Para nang asar lang. Pero binihag nila ang mga ito sa kanilang pag-alis. Sino nang bihag? Yung mga Amalekita.
mga Israelita binihag. Kampo. Bago dumating yung ikatlong araw na dumating si David. Dumating na si David, verse 3 to 4. Nang makarating si David at ang mga tauhan niya sa Siklag, nakita nila na nasunog ang kanilang mga lugar, o kanilang lugar, at ang kanilang mga asawa at anak ay binihag. 4, kaya si David at ang mga tauhan niya ay umiyak ng husto hanggang maubusan sila ng lakas dahil sa pag-iyak. Imagine, hari ito umiyak. Kung nararanasan mo to, iyak mo lang. Kung si David umiyak, totoo naman pandemic, nawalan ka ng kabuhayan, nawala lahat. Ilan lahat ng, umiyak tayo halos mawalan tayo ng luha Ganyan po ang ginagawa, iyak lang. Iyak. Maubusan sila ng luha sa pag-iyak. Anong nangyari? 6, sobrang nag-alala si David. Yan na. Nag-alala si David dahil masama ang loob sa kanya o masama ang loob ng kanyang mga tauhan sa pagkabihag ng mga asawa at anak nila at balak nilang batuhin. Sino? Siya, si David. Siyempre, nasaktan yun. Yung leader nila, babatuhin na nila si David. Same ba ng karanasan ni Saul? Doon, sila ay nilipol nila ang Amalekita, pero hindi nila pinatay yung si Agag sa kayong mga hayop. Dito naman kay David, sila yung sinugod na parang talo na sila. Pero ano nangyari dito ngayon? Babatuhin na sila, babatuhin na siya. Parang isipin mo, pambihira itong mga itong kaibigan kong to Magkasama tayo ng matagal na panahon. Ngayong nasa kagipitan, babatuhin niyo ako. Parang ako may kasalanan lahat ba't pa buhay yung Amalekita? Si Saul! Pwedeng ganun no? Pwedeng ganun ang reaksyon niya, di ba? O kaya pwede niyang i-please din yung mga tao na yan. I-please niya rin yan. Sorry na, sige na. Pero anong ginawa ni Saul? Ni David. Si Saul nakinig sa mga taong nakapaligid sa kanya. Si David anong ginawa? 1 Samuel, sa English, 1 Samuel 30, verse 6. Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. Now, anong ginawa ni David nung na-stress siya? But David strengthened himself in the Lord his God. Hallelujah. First step, pag dumadanas ng ganyan, lalo na maraming bato ng tao, dumadanas ng pagsubok, first step, find your strength in your Lord God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. He is always present, ever present, in times of needs. Wala siyang ibang ginawa. Hindi niya pinlist yung tao. Bakit? Kasi nung chapter 30 yan, di ba? Chapter 22, kung bababa tayo, pero hindi na natin gagawin yun. Chapter 22, na dinanas niya na yung ganitong pangyayari. Bakit? Di ba tinugis siya ni King Saul? Nagtatakbo siya. Saan siya nagtago? Sa kuweba. Kaya nga doon niya nasulat yung Psalms 18:2 the Lord is my rock. Yung kuweba na yun is typology ni Jesus Christ. Naging refuge niya si Jesus Christ. Nung dumanas siya ng ganyan, babatuhin na siya, di ba ganun tayo, meron tayong core memory. Naalala natin, nangyari na to sa akin. May grabe pang nangyari sa akin dito Alam ko na kung anong gagawin ko. I will strengthen myself in the Lord. Meron siyang experience Huwag niyong kakalimutan yun. May mga experiences tayo na alam natin na kung ano yung solusyon. Balikan natin yun. Lord, ito lang po yung ginawa ko nun Ask wisdom, luhod sa Panginoon, hingi ng tulong sa Diyos. Kesa yung ikaw yung kumilos, pag ikaw pa yung kumilos, hayaan ka ng Panginoon hanggang magkawardi-wardi na. Pag naggrabe ng lahat, saka ka papupunta. Hindi last resort si Jesus o si God.
Siya ang unang option. Sabi mo nga, option. First option. Parang iba. First option! Oh, bigyan ito ng produkto mamaya paglabas Alam mo yung pastor, na ganun ka ba? First option, ang Panginoon. Hindi siya last. Hindi ang first ko si Honey, my love so sweet. No, si Jesus. Sa mag-asawa, nagtatalo, hindi magkaunawaan, kunin ang Biblia. Anong sinasabi ng salita ng Panginoon? Tatahimik kayong dalawa. Sa magkakaibigan, hindi mo alam, unahin si Jesus. Unahin ang Diyos. Dahil siya ang nakakaalam ng buhay natin, siya ang may likha sa atin. Amen? Sabi ito sulat ni David, Psalm 16:8, I have set the Lord continually before me. Because He is at my right hand, I will not be shaken. Sabi sa Tagalog, Salmo 16:8, Panginoon, palagi ko kayong iniisip. At dahil kayo ay lagi kong kasama, di ba? Hindi ako matitinag. Amen? Sinulat yan ni David. Sinasabi niya sa sarili niya, kasama kita. Palagi. Kasama. Di ba? Hindi ako matitinag. Ganun tayo. Di ba yes and amen yan? Di ba yes and amen? Pwede ba natin kunin yan? Yes and amen? Yes and amen. Sa atin yan, pinulfill yan ni Jesus Christ. Sa atin din yan. Isa na yan sa mga memory verse mo. Hindi ako matitinag. Sa pagsubok ng mundong ito, dahil kasama ko ang Panginoon, palagi. Di ba? Sinabi din po yan sa Acts 13:36. Tingnan niyo po ang nangyari kay David. For David, after he had served God's purpose in his own generation, he served God's purpose in his own generation. Bago siya mamatay. Nagawa niya. Hindi dahil magaling siya. Alam naman natin, meron din siyang di ba? Failures. Pero hindi natin pag-uusapan ngayon yun. Ang pag-uusapan natin, yung ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Dahil alam natin, nung siya ay bumaksak, sinulat niya nga din though the righteous man fall 7 times, he will rise and rise again. Though the righteous man. Sino righteous? Amen. Para po maunawa natin, we are righteous before God dahil sa relasyon na meron tayo. Kaya kaya mo tumayo at tumayo ng tumayo. Hindi dahil sa sarili mong lakas, kundi dahil sa lakas ng Panginoon. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya natin lahat? Amen? Kaya natin lahat? Amen. Walang malaking problema sa napakainit at napakalaking pag-ibig ng Diyos sa atin. Wider than the universe. God is greater than all. God's love is greater than all. Tingnan natin si David. Pogi din yan. Yan. Poging-pogi. Meron silang similaridad ni Saul. Ito yung mga ginawa niya, mga accomplishments, mga legacy niya. United Israel as one kingdom. Established Jerusalem as Israel's capital, brought the Ark of the Covenant to the Jerusalem, expanded Israel's border and defeated its enemies. Ito pa, wrote many psalms and led Israel in worship. Karamihan po sa mga sulat dyan sa pinakamakapal na libro sa Biblia, siya po ang sumulat. Mga psalms, mga awit. 6, God established the Davidic covenant. Yung promise Messiah, Jesus Christ, nanggaling sa kanya. Di ba? Kaya nga, sikat na sikat si David eh. Alam niyo po yung flag ng ng Israel? Hello? Yung flag ng Israel, ano yung tawag doon? The Star of David. Hanggang ngayon, the Star of David, yung gano'n, yung triangle na, the Star of David. Siya, legacy niya yan. At ito yung pinakagusto ko. Number 7. Number 7. Left a legacy as a man after God's own heart. Among the sons,
of my father, he liked me to make king over all Israel. Among man. May katunog ba yan? A man's after God's own heart. May katunog ba yan sa New Testament? Parang si John, no? John the Beloved, I am the apostle whom Jesus loved. Ibig sabihin, pag niyayabang mo, ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo, ikaw ay nagtatagumpay. Pero pag ikaw niyayabang mo, ako, ang galing ko. Diba, sinabi ko sa inyo, gusto ng kaaway, ma-focus yung spotlight sa sarili mo. Self-righteous ka, performance mo. Hindi na dapat ganun kasi namumuhay na tayo sa biyaya. Hindi sa kautusan. Hindi na tayo nagpe-perform. Si Lord, si Jesus Christ ang nag-perform for us. Atoning sacrifice, reconciliation, katalyagay, para mabalik sa atin yung pabor. Ma-restore tayo. Ang gagawin lang natin, angkas lang sa biyaya ng Panginoon sa tinapos niyang gawa. Amen? At tayo ay magpagpapalain tuloy ng Panginoon. Sabi sa 1 Chronicles 28:4, dito niya unang sinabi yan. How be it the Lord God of Israel chose me before all the house of my father to be king over Israel forever. He hath chosen Judah to be the ruler, and of the house of Judah, the house of my father. And among the sons of my father, he liked me. Sounds like John the Beloved, right? Ito naman si David the like. He liked me to make me king over all. Ano bang Tagalog ng like? Mas malalim pa dyan. Ninanais ka ng Diyos. Ibig ka niya. He liked me. Kaya, tandaan nyo, huwag na tayo magabol sa mga likes sa Facebook. Kahit walang nagla-like sa'yo, like ka ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Purihin ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto ka ng Diyos. Kaya, malaman ito, nawawala insecurity natin. Yung drama ba natin, na wala nang, di ako kamahal-mahal. Hindi ako kanais-nais. Hindi ako kaibig-ibig. Kulang ba ako? Yan. Para sa mga singles. Or minsan, kahit may sasawa ka na, minsan parang nararamdaman mo yan. Pag nag-strike ang mga hormones, parang, hindi ba ako ganun? Dahil ba ganito na ako? Dahil ba ganyan na ako? Huwag kang mag-alala. Ang pag-ibig ng Diyos. Yan ba pwede nating yes and amen yan? Yes. He liked me. Sabi mo nga buong puso sa sarili mo, He liked me. He liked me. God loves me. Mahal ka ng Diyos. Yun ang mahalaga. At yung asawa mo, yung partner mo, mahal din ng Diyos yan. Lahat ng mga pagkukulang na meron nung wala sa'yo, pupunuan ng Diyos. Amen? Dahil mahal ka niya. Secured in God's unfailing love. Ephesians 1:6. Tingnan nyo. Ephesians 1:6. Ephesians 1:6. Baby to ka. Ganun talaga pag sasabihan ng Panginoon, bumabalik ka sa pagkabata. Nagiging baby ka ulit. Ephesians 1:6. Naging baby na talaga. Ginising ko lang po kayo para... Ephesians 1:6. To the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. New Testament na po to. Tapos na po ang ginawa ni Jesus. Sabi sa Biblia, siya ang Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi niya nakakalimutan yung formula ng paggawa ng mana sa Israel. Yung daily bread nila. Hanggang ngayon, pinagpapala ka pa rin ng Panginoon. Hindi niya nakakalimutan yung formula kung paano buhayin si Lazarus. Kaya niyang buhayin yung tila namamatay mong mga senses. Or yung kaibigan mo na tila mamamatay, kaya niyang gawin yun. Wala pa si Jesus nun eh. Hindi pa siya, doon na si Jesus, hindi pa tapos ang kanyang gawa nun eh. Hindi niya nakakalimutan yung formula paano maghati ng Red Sea. Kaya niyang gumawa ng daan para sa iyo. God will make a way
where there seems to be no way. Dahil mahal ka ng Diyos. You are accepted in the beloved. Amen? Ngayon, anong hindi kayang gawin ng Diyos? Yun yung ginagawa natin, no? For these past few Sundays. The question is, what God cannot do? Natutunan natin yung una, that God cannot leave your prayers unanswered. He over-answers. Bilang anak ng Diyos, righteous, yun yung konteksto natin, Now that you have made righteous, seated beside Jesus Christ in the heavenly realms, ito na yung para sa'yo. Lahat ng dalangin mo, didinig ng Panginoon. May may tamang timing lang. Kasi mas ma-appreciate mo yun. Biruin mo, bigay sa'yo lahat. Kaya mo bang gastos? Kunyari, lahat, sige, hindi ganun ng Panginoon eh. Sige, lahat ng dalangin mo, wala ng bata, binagsak sa'yo lahat. Ano unahin mo? Ito kaya, nabaliw ka na. Hindi mo na alam kung anong masaya ka eh. Saan ka ba masaya? Binaksak sa'yo, kotse, lahat, ganito ganyan, asawa, 10. Ala! Lahat ng pinalalangin mo, nandun eh. Limpak-likpak ng pera. Ay, mga kapitbahay mo, nakasili. Uy, bakas kami dyan. Ang gulo ng buhay mo noon. God is a God of timing. Amen? Kasi gusto niya, pag binigay niya yung pagpapalang yun, sobrang na-appreciate mo. Yung minsan nakaganito ka na dito, yung edge na, bibigay mo kaya to Lord? Parang lalaglag ka na. Pero binigay mo, Lord, hallelujah to the Lamb. Hindi ka mapipigilan, ipopost ko to sa Facebook. Sasabihin ko to sa mundo na ang Diyos nagpapala. Hindi siya nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailan naman. Amen? Amen! Parang hina ng kapalakpak nyo dyan, Amen! Kaya huwag kayong maiinip. Yung mga dalaga, ang binata, Lord, gusto ko magka-jowa. Pinag-pray mo na rin yan nung bata ka. Pag binigay lahat sa'yo ng mga jowa, hello, okay, tuto kami lahat. Mabaliw ka. Lord, gusto kong yun. Binaksak sa'yo lahat, ang dami yung building. Nagulat ka lang, ma'am, nandito na po yung building nyo for this. Hindi ko alam yan. Binaksak sa'yo. Bang, kay hindi ng Lenny. Bang, ang daming kotse, 10. Wala kaming parking. Paano ba yan? Pero ano lang po yun, dala po ng malikot na kaisipan lang. Malikot lang na kaisipan. Kayang gawin yun ng Diyos kung gusto niyang gawin. Amen? Kaya niya yung gawin. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na gusto ng Panginoon, ina-appreciate natin one by one. Diba? Thy word, diba ano nga? Ang salita yung, give us this day our monthly bread. Monthly bread ba? Yearly bread. Ano mangyari pag yearly bread? Mabulok. May expiration date. Hindi mapakinabangan. Daily bread. Araw-araw, pagka, yes, Lord, thank you. Dumadaloy pa ang dugo ko. Sumisipa pa ang mga katsukatsuhan ko, Lord. Ready na ako, Lord. I'm so blessed. Hallelujah, blessed. Amen? Ma-appreciate mo every day of your life. Mahal ka ng Diyos. Kaya kami kasabihan, every gising is a blessing. Huwag natin kalimutan, pagmamahal yan ng Diyos. Dahil tinanggap mo siya. Tinanggap mo si Jesus. May relasyon ka sa Kanya. Number 2, God cannot leave your brokenness unrestored. Re-restore niya lahat. He over-restores. Kaya nga sabi ko sa inyo, kumilos kayo ng kahit kinito na edad nyo, kilos nyo yan, parang bata kayo. Huwag kang matakot. Walang limitasyon ng Diyos eh. Pero hindi ko sinabing tumalon ka dun, mag-skydiving ka. Siyempre may prohibition. May wisdom ka. Di ba? Hindi, sabi ni Pastor, dalawin ko lahat. Na gano'n, bungee jumping. Merong wisdom. Kasi sa kaaway, He will join you eh. If I cannot beat you, I will join you. At last but not the least, number 3, God cannot love less, He overloves. Kaya napapansin nyo, He overloves. Over. Sabihin nyo nga, over. Sabihin nyo nga, over. I'm starting to close na po. Over. Siya talaga yung OA. Si God. OA magmahal, OA magpala, ito lang hiniling mo. Ako po sobrang blessed po ako. Sabi ko nga sa sarili ko, Lord, siguro tatandang binata na ako dati.
Tatawa si Nino. Tatandang, okay lang Lord, mag-aral na lang ako sa UP. Ganun. Nox, aral ako sa mga makakilalang eskwelahan. Ang masaklap pa, nag-isip pa ako ng mga, parang pang suicidal ba? Pumatol kaya ako sa ganito? Parang naiisip ko na din yon. Pero si Lord may magandang plano. At gusto ko pong take this opportunity na sabihin ko sa asawa ko na, hindi ako magpo-propose ulit na isa po si Rems sa mga over-answered sa buhay ko. Pastor pa palakpak pa kami. Kasi po, naging si sad face no? Ba't ko ito sinasabi sa inyo? Meron din ganun sa buhay natin. Buksan lang natin ang ating mga mata. Ano ba yung mga in-oversay ni Lord? Mga anak, mga apo, buhay na ito, sagana, kontento. Buksan mo lang, mata mo, hindi nagkulang ang Diyos. Amen? Ibibigay ng Diyos yung mga panalangin mo, He will restore your life, at ma-appreciate mo yun. Jeremiah 31:3, I'm starting to close. Tingnan niyo po ito. The Lord appeared to us in the past. Kailan? In the past. Pero pwede natin ito angkinin? Yes, kasi He is God, the same God yesterday, today, and forever. Pwede natin itong yes and amen. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Magkaroon tayo ng konting study. Yung I have drawn you, ang Hebrew word niyan, masyak. Kaya ko sinabi na yan, para masyak kayo. Totoo, hindi kaya, masyak. Ibig sabihin ng masyak. Cease, prolong, continue, to cheer, to lead along, hindi nang kasya, nandun sa ilalim yan, meron pa dyan, to march. Kahit February pa lang, to march. Hindi ako nabibiro, search yan, to march. Ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos, kasama mo lagi. Hindi ka man nagmarcha nung graduation dahil pandemic. Pag-ibig ng Diyos nagmamarcha para sa'yo. Mahal kita. Ang pag-ibig ng Diyos, chinicheer ka. Nililid ka. Pinoprolong ka. Para magpatuloy ka. At ang buhay mo, makita mo, may pamuhay mo ng masagana at kasiyasiya, more abundantly. Amen? Dahil yun ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Ano yung ibig sabihin? Ano po yung Hebrew word? Sabi mo sa katabi mo, nasyak ka ba? See? Huwag niyo pong kalimutan yan. I have drawn you, masyak, with unfailing kindness. Buti na lang kay buti mo. Ito pa po, there's a place called there. Sabi niyo, there. Kala nyo, ngayon lang ito. Sa aking pag-aaral, narinig ko that there's a place called there. Kasi prolong to continue Nandito ka ngayon, nandun yung there. Nasaan yung there? Doon. Ito yung past. There's a place called there. Napapunta ka pa lang doon. Hinahanda na ng Diyos yung pupuntahan mo doon. Amen? Naniniwala ba kayo? Nung tayo nandun sa Plero, there's a place called there. Saan yun? Ito yun. Amen? Amen? Yung there natin ngayon, hindi natin alam. Baka doon yun, pero gusto kong sabihin sa inyo, this is a revelation from God. There's a place called there. Saan ka mapunta? Sumakay ka man ng eroplano, ng bus, ng jeep, maglakad ka man. Papunta ka pa lang, kabutihan ng Diyos, nandun na para sa'yo. Amen? Amen? Sa bawat araw na bumabiyahe ka, nagmumotor ka, nagsasasakyan ka, ini-enjoy mo yung pagpapala ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Parating na naman ang susunod na pagpapala para sa'yo. Di ba natutunan natin dito? Tinutugis ka ng pagpapala. Surely, goodness and mercy, favor and blessing will follow us, overtake us all the days of our life. Ano yung kasunod? We will dwell in the house of the Lord forever.
Hindi yung, surely goodness and mercy and follow me, and I will go to wherever I go. Lagi po sa Biblia, laging ang tugon, I will dwell in the house of the Lord. Even King Hezekiah, di ba, mamamatay na siya. Nung pinagaling siya, sinabi ni Prophet Isaiah, tumayo siya. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa temple. Dwell in the house of the Lord. Laging yun ang tugon. Noon yun, may temple kasi. Ang temple ng Panginoon, temple ng Diyos, nasa sa atin na. Amen? Huwag kayong maobliga. Naku, may trabaho ako, pastor. Dito ba lagi? Sa Bilabid? Huwag kayong ma-pressure. No pressure. Pero, as much as possible, maganda meron tayong community. Nagpo-post po tayo, no? You are meant to be in a community. Amen? Kaya nga, ecclesia, the called out ones, church, tayo yun. Sama-sama tayo. Hindi establishment, sama-sama tayo. Kaya pilitin nating magsama-sama para magbahaginan ng mga pagpapalang binigay sa atin ng Panginoon. Masyak! Sabi nyo nga, masyak! Security in God's unfailing love. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Security in God's unfailing love. What the Lord says about me is greater than what people say about me and even what I think about myself. Mas mataas. Kaya dapat alam mo kung ano sinasabi. Ang tanong, anong sinasabi sa akin ng Diyos? Nandito po yun. Kaya lagi naming sinasuggest, minomotivate, ine-encourage sa inyo na mga nakatuturo dito, magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. May audio Bible. Habang nagdadrive ka, nag-audio Bible ka. Wala kang do not find time. Make time. Dahil ito po ang guidance natin. Huwag, sabi ni Pablo, no, huwag mong ipagmayabang huwag mong ipagmayabang na ikaw ay nakatayo ngayon. Baka kinabukasan ikaw ay matumba. Sabi sa Biblia. Don't worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself. The word is the lamp unto our feet and the light unto our path. 1 John 3:1. See, great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. Ito yun, isa yun. Pangawakan nyo to ha, isa yan. Security yan. Yes and amen? Yes. Ang ganda no, and that is what we are. Tinuldo ka niyan, Jesus. Wala nang magbabago dyan. Yang ka na. Who am I? Sino ka para itanggi to? Sabi sa awitan, who am I to deny what the Lord can do? We are called the children of God. Sabihin sa katabi, anak ka ng Diyos. At anak ka din ng tatay mo, sabihin mo, na amang Diyos. Ang galing ng Panginoon, no? Hindi na tayo yung apostol, master, di na ganun ang tawag natin, di ba? Ang tawag natin, Abba! Abba Father! Tatay! Tatay mo siya. Hindi ka ulila. May tatay tayo na nakikinig sa atin palagi. Amen? Amen. Beloved walk, 2 lang po. 3 pala to. Ano ba yan? Nadagdagan pa isa. 3 po. Beloved walk, life application. Maikli lang. Anchor your life in God's everlasting love. Ang pag-ibig mo, dapat nakaangkla sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kasi siya ang supply. Siya ang supply. Hindi ang company. Hindi ang sinuman. Hindi ang bangko. Siya ang supply. Ang pag-ibig niya. Amen? Number 2, stand firm in your identity in Christ. Alam mo dapat ang identity mo. I am loved. Sabi mo nga, I am loved. I am blessed. I am qualified. I am anointed. I am chosen. Pinili ka ng Diyos. Kaya ka nga nandito eh. Naririnig mo yan. Pinili ka ng Diyos. Amen? Pag tinanggap mo si Jesus ang buhay ni Jesus, nasa sayo na. Ambassador. Ambassador ka na ni Jesus. Ang nakikita sa'yo, si Jesus. Amen? You are salt and light of the world. Number 3, declare what God says about you. Hindi lang mag-stand firm. Sabihin mo lagi,
Mahal ako ng Diyos. Anong i-declare natin? Natutunan natin, di ba? I am the righteousness of God in Christ Jesus. Sabi nga ng buong puso, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Sa isang buong linggo, sa susunod na buwan, maaring pwede tayo mag-fail uli. Maaring makalimutan natin to. Pero gusto kong sabihin sa inyo, you are still the righteousness of God in Christ Jesus. And that's what you are. Walang makakapagbago. Amen? Ang ating beloved thought, basahin natin. I am the righteousness of God in Christ. He loves me abundantly and unconditionally. Over at walang kondisyon. Ang gusto lang ng Panginoon, tanggapin mo lang. Receive His love. Sabi nga sa awitin niyo, what love the Father has lavished on us, then we should be called His Son and daughters. Precious in His sight. Greater love the world has never been. When He hung on the tree, oh, why could He do such a thing for dirty sinners like you and me? Sabi sa chorus, oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history. Oh, you died for me. Forever my praise will go to Thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Thank you for loving me. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pwede ba tayong bumikit saglit? Isipin natin ang pag-ibig ng Diyos. Thank you, Lord. Hindi masusuklian, hindi matatawaran ang pag-ibig mo sa amin. Salamat, Panginoon. Araw-araw mong ipakita sa amin sa pagmulat pa lang ng aming mga mata, sa paghinga namin, Panginoon, sa paggalaw ng aming katawan, sa pagpintig ng aming puso, lagi mong ipaalala sa amin, sobrang mahal mo kami. And the cross, your sacrifice, your finished work, is the epitome of love. Hindi namin ito makakalimutan, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Minahal mo kami. Nung kami makasalanan. Ngayon pa, na kami nakapag-isa na kay Kristo. We are precious in your sight. We are the apple of your eye. We are always qualified. Even though may mga tao na pilit kaming ibababa o may mga sitwasyon na pilit kaming ibababa at makalimutan namin na may nagmamahal sa amin. Pero Panginoon, sa sandaling ito, alala mo sa amin na lagi kang nandyan, nagmamahal sa amin. Pinupunan mo ang aming mga kakulangan. Niyayakap mo kami kung sino kami, and that's what we are. We are children of God. Sabi sa Biblia, kung ipapahayag mo na ang Diyos na iyong Panginoon, na siya'y namatay, nilibing, at buhay na maguli, ikaw ay maliligtas at mapapabilang bilang anak ng Diyos. Isa lang ang paraan para maranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon, ang tsukdulang pag-ibig niya at biyaya niya, ang tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Para sa mga baguhan, gustong tanggapin ang ating Panginoon na hindi niya pa natatanggap ang Panginoon bilang kanyang Diyos. Hindi ito ay relihiyon. Ito ay relasyon.
alok ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo. Gusto kitang alalayan, gabayan. Sabihin mo ng buong puso, Panginoon, salamat po salamat po sa sandaling ito. sa sandaling ito. Narinig ko ang mabuting balita Narinig ko ang mabuting balita na ikaw ay nagmamahal sa akin. ikaw ay nagmamahal sa akin. Iniibig mo ako Iniibig mo ako kahit nung ako'y makasalanan pa. kahit nung ako'y makasalanan pa. Naniniwala ako Naniniwala na ako ikaw ay namatay, na ikaw ay inilibing, namatay, muling nabuhay muling nabuhay para sa aking mga kasalanan. para sa aking mga kasalanan. Kaya ako'y napatawad na. Kaya ako'y napatawad. Ako'y ligtas na. Ako'y ligtas. Ako'y may bagong buhay. Ako'y may bagong buhay. Ako'y matuwid Ako'y matuwid sa iyong harapan. sa iyong harapan. Kaya naririnig mo ang aking mga dalangin. Kaya naririnig mo ang Re-restore mo ang aking buhay. I-restore mo ang At aking sobra mo kong mamahalin. at sobra mo kong mamahalin. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito po ang aking dalangin. Ito po ang aking Sa dalangin. pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinanggap mo, Panginoon, welcome to the family of God's beloved. Amen. You are a new creation in Christ. Tayong lahat ay tumayo. Minsan pa natin itaas ang ating mga kamay. I-receive natin ang pagpapala, although ang pagpapala ng Diyos ay nasa sa atin na this is a declaration, simbolo ng pagsuko sa Panginoon. Lord, nakita mo po ang kamay ng aking mga kapatid. Mahal mo po sila. Sobra mo silang mahal. I declare, sa isang buong linggo, you are blessed. You are qualified. Bawat tapakan ng iyong pangyabag, pagpapalain. Bawat lalabas sa bibig mo, mga salita, ay pagpapalain. Pinagpala ka na, kapatid. Surely, goodness and mercy will follow you all the days of your life. Sa mga may karamdaman, may sakit, may dumadanas ng kalungkutan, Panginoon, pinagaling mo na sila. In the name of Jesus, pinagbayaran mo na to. Fulfilled. Healing. We are the healed of God in Christ Jesus. Lord, pagalingin mo, Panginoon, mga nananakit na katawan, ubo, sipon, cancer, mga malulubang sakit, in the name of Jesus. Di ba promise mo, Lord, to live our life to the fullest, abundantly? Promise mo yun, Lord. Paano kami mabubuhay ng masaya kung may sakit kami? Kaya promise mo, Lord, pagagalingin mo kami. Kung naririnig mo ito, ikaw ay dumadanas ng karamdaman, tanggapin mo ang kagalingan ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, pinagaling ka na ng Panginoon. Itayo mo ang iyong mga paa, ikilos mo ang iyong mga kamay, deklara mo ang pangako ng Panginoon. Declare what you believe and believe what you declare. Declare the promises of God. I am the healed of God. By His stripes, we are healed. And also, we declare, Lord, yung protection, pag-iingat mo sa mga taong narito. Sa mga naikinig, Panginoon, iningatan mo na po sila, O Diyos. We are protected. For no weapon formed against us shall prosper. And I declare, and every tongue which rises against, with judgment, we shall condemn. We shall condemn. We are accepted, qualified, anointed, love. We are your beloved. In Jesus' name. Binigay mo na, Panginoon, ang kapayapaan. Shalom, peace sa bawat isa. Panginoon, yung sotso, we will enjoy our salvation, our righteousness in Christ. Binigay mo na sa amin lahat ito. We are blessed, Lord. Hallelujah, hallelujah. In the mighty name of Jesus, everybody would say, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.